Hindi ka naman gumagawa ng time machine, nagmi-microwave ka lang ng burrito na may foil pa. Isang kislap ng kuryente, sumabog na fuse, at bigla kang napunta sa pinakamasasamang sandali ng kasaysayan. Akala mo masama na ang araw mo? Nako, wala pa yan. Isa ito sa pinakakakaibang script na nakita ko kahit sa infographics. Siguro dapat natin panuurin kung ano mangyayari. 1,994. Lumabas ka sa iyong microwave time machine na amoy burrito, diretso sa dekada 90. Hindi ka makapaniwala. Totoong nag-time travel ka. Ang daming posibilidad at pwedeng mangyari. Simba, The Lion King. Pwede mong panuorin ang unang episode ng Friends o maging wais. May $100 ka sa pitaka, lahat ng ipon mo bilang isang millennial na may 2 anak. Kung ininvest mo ito sa Microsoft nung $1,994, pwede na itong maging $25,000 pag uwi mo. Mag-reinvest ka ng matalino para kang henyo. Pero habang pinaplano mo ang yaman mo, may pumutok, sumipol at dumaan ang bala sa tenga mo. Hindi ka nakapila para kay Simba. Nasa Sarajevo ka, kabisera ng Bosnia at Herzegovina. Ang lungsod ay zona ng digmaan at ang mga lokal ay dumaranas ng hirap habang kinukubkob ng Bosnian Serb forces. Ang labanan ay papatay ng 14,000 katao sa Sarajevo pa lang at mahigit 100,000 sa buong Bosnia. Kilala sa kasaysayan bilang Bosnian Genocide na pumuksa sa halos 3% ng populasyong Bosniak. Ngayon, nasa gitna ka ng sniper alley. Dumanas ang mga tao ng di may larawang mga kakilakilabot na sinapit. Ang tuloy-tuloy na pambobomba ay sumira ng mga gusali, kalsada at walang pinipiling pumatay. Ang lamig at gutom ay pumapatay sa mga bata at mahihina at ang mga Serbian sniper sa matataas na pwesto ay pinapuputukan ang anumang gumagalaw. Nakakalungkot na, halos palaging may genocide sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mas masaklap sa 1,000 naraan siyam naput, hindi lang ito ang nag-iisang genocide nun. Isa pa, may nagsisimula pa lang at mas malala pa ito. Sa Rwanda, matindi na ang tensyon sa pagitan ng mga Hutu at Tutsi. Mula Abril hanggang Hulyo, magsasagawa ang mga milisyang Hutu ng genocide laban sa mga Tutsi at kahit sinong Hutu o Twa na nagtangkang tumulong sa kanila. Ang kabanatang ito ay habambuhay na mansa sa sangkatauhan. Hanggang 50,000 miyembro ng Hutu Death Squad na may itak ang naglibot at walang habas na pumatay. Pinatay nila ang tinatayang 500,000 hanggang 662,000 inosenteng Tutsi ayon sa karamihan ng mga makabagong pagtataya. Para mailagay sa tamang perspektibo, 60 hanggang 70% ng mga Tutsi sa Rwanda ang mamamatay at mga 7% ng kabuuang populasyon ng Rwanda. Ang 1,994 ay halos kalagitnaan din ng malupit na digmaang sibil sa Sri Lanka na tumagal mula 1,983 hanggang 2,000 at pumatay at nagpalayas ng napakaraming tao. Sinakop ng Rusya ang Chechnya na nagbunsod ng mga kaganapang hahantong sa digmaan sa Ukraine. Pinatay si Luis Donaldo Colosio, pangunahing kandidato sa pagkapangulo ng Mexico sa Tijuana. Naranasan ng Estonia ang isa sa pinakamalalang sakunang pandagat ng ika-20 siglo nang lumubog ang ferry at 852 ang namatay. Hindi rin maganda ang kalagayan noon sa US. Noong 1,994 nagkaroon ng Great Bond Massacre, isang krisis na nabura ng $1.5 trilyong at tinawag ng marami bilang pinakamasamang pangyayaring pinansyal para sa bond investors mula 1,927. Umabot din sa mahigit 1 milyon ang bilang ng mga nakakulong sa US sa kauna-unahang pagkakataon. At sa mas mababang antas, laganap ang pagpatay noon dahil ito rin ang taon na ginaya ni O.J. Simpson si Michael Myers sa pagpatay sa dating asawa niyang si Nicole Brown Simpson at waiter na si Ron Goldman. Hindi nagkasya ang guwantes kaya napawalang sala si O.J., ang kumbinyente naman. Naghasik ng sunod-sunod na pamamaslang si John Salvi III sa Massachusetts at sinimula ni Jeff Bezos ang pangmatagalang pagpatay sa mga tradisyonal na negosyong may pisikal na tindahan sa Amerika nang itatag ang Amazon. Mas inaalala mo ang pambobomba at sniper kaya pinaandar mo ang time machine na malakas yumanig. Natunaw ang mundo sa liwanag at di mo alam kung saan o kailan ka mapupunta. 1,939 hanggang 1,945 ikalawang digmaang pandaigdig. Dumating ka sa nawasak na Dresden, Alemanya matapos ang pambobomba ng mga Allied gamit ang mga bombang panunog na nadulot ng 25,000 bangkay na sunog at hindi na makilala. Amoy sunog na laman, iyak ng sugatan at namamatay at makapal na usok ang pumapaligid. Ito ang pinakamalalang digmaan sa kasaysayan. Sana wala nang hiigit pa rito. 70 hanggang 80, 5 milyong namatay sa loob ng 6 na taon, nagbura ng halos 4% ng populasyon ng mundo noon. At syempre, nakabaon sa lahat ng yon ang ilan sa pinakamalupit na kasamaan ng sangkatauhan.
Ang Holocaust, mga krimen ng imperial na Hapon sa China at Korea at ang Bengal famine noong 1943 kung saan daan-daang libo o milyon ang namatay sa gutom matapos putulin ng mga British ang supply ng pagkain. Dahil pandaigdigan ng ikalawang digmaang pandaigdig, halos walang ligtas na lugar. Binobomba ang UK ng Blitz at kailangang magtipid dahil sa rasyon. Milyon-milyong malulusog na lalaking nasa edad para sa sapilitang serbisyo militar sa US ang ipinapadala sa Europa o Pacific Theater. Winawasak ng mga Nazi ang Europa sa dalawang larangan habang sumusulong ang mga Soviet mula sa silangan. Naghasik ng karahasan ang imperial na Hapon sa Asya sa pamamagitan ng pagpatay, eksperimento sa tao, masaker, tagutom, pananakop at genocide. Saan ka man tumingin, may nakakakilabot na nangyayari. Habang tiyak na kalaban ang Axis powers, sabik din ang allies na gumawa ng mga krimen sa digmaan at di makataong gawain habang desperadong binabago ang takbo ng digmaan pabor sa kanila. At lahat ng ito ay nauwi sa mga pambubombang atomika sa Hiroshima at Nagasaki na pumatay ng 150,000 hanggang 246,000 katao, karamihan ay mga sibilyan at higit pa sa 20 allied na bilanggo ng digmaan. Binuksan nito ang pinto sa pagkalat ng mga sandatang nuklear na nagpapataas ng tsansang ang susunod na digmaan ay magwawakas sa sangkatauhan. Oo, mahirap talaga ang panahon ngayon at hindi mo gugustuhin manatili dito. Mas mabuti na ang susunod mong hintuan kaysa rito, di ba? Pero bago ka mag-time hop, kung mahilig kang makinig tungkol sa mga kagagawang kasindak-sindak ng tao na lampas sa iyong pagkaunawa, siguraduhing i-like, i-share at mag-subscribe ka. Espesyalidad namin ipakita ang pinakamadilim na bahagi ng sangkatauhan at tulad ng mga ito, gawa rin ng tao ang aming mga video. 1,418 hanggang 1,620 ang panahon ng pagtuklas. Pero wag kang palilin lang sa pangalan nito. Isa ito sa pinakamababang punto ng sangkatauhan kung saan 10 milyon ang pinatay. Kahit ang mga nakinabang ay habang buhay nilang pasan ang moral na bahid ng dugo sa kanilang mga kamay. Habang tinatamaan ng maalat na hangin ang mukha mo, mapapansin mong nasa galyong Espanyol ka, bahagi ng treasure fleet. Abala ang lahat kaya walang nakapansin sa'yo. Ang humigit kumulang 200 taong panahong ito ay nagbago ng kalikasan ng kultura ng tao sa planetang daigdig magpakailanman at winasak nito ang napakaraming buong kultura sa pagdaan nito. Nagkaroon ng pagpatay ng lahi sa mga katutubong Amerikano. Minasaker ng mga Briton, Olandes at Pranses ang mga katutubo sa Amerika, nagkalat ng sakit at winasak ang kanilang mga pinagkukunan ng pagkain. Masinsinang kampanya ito ng kamatayan na kumitil ng 10 milyong buhay dahil sa pagkalat ng sakit. Nalaman ng mga mananaliksik na maraming katutubo ang pinatay ng mga Europeo at naapektuhan pati ang klima sa mundo. Noong 16 na siglo, nagsimula ang kalakalan ng alipin sa Atlantiko, isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng tao. Ang mga itim at kayumanggi ay tinrato ng mga puting mga alipin na parang kalakal na nagdulot ng matinding kamatayan at pagdurusa. Maging sa mga bahagi ng mundo na hindi naabot ng maruruming at dugong kamay ng Europa, marahas pa rin ang mga pangyayari. Sa Hapon, panahon ng Sengoku, naglalaban ng mga samurai na angkan para sa kapangyarihan. Kaya nagkaroon ng patayan, taggutom at kaguluhan sa ekonomiya at politika. Isa rin itong ginintuang panahon para sa Sujigiri o ang tinatawag na mga pagpatay sa sanggandaan. Kung ang isang samurai ay nakatanggap ng bagong espada, tradisyon na nilang subukan ito sa pamamagitan ng pagpunta sa isang sanggandaan at basta na lang papatayin ang isang sibilyan gamit iyon. Dahil walang sentral na otoridad at mataas ang prestihiyo ng samurai, madalas hindi ito napaparusahan hanggang 1,600 at dalawa ng gawing mabigat na krimen na may parusang kamatayan. Noong 1,600, isang pagsabog ng bulkan ang nagdulot ng pagbaba ng temperatura sa buong mundo na naging sanhi ng pagkasira ng mga pananim at tagutom sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil dito, lalo pang dumami ang karahasan at digmaan bukod pa sa matinding gutom. Kahit natatapos na ang panahon ng matinding karahasan at pagdanak ng dugo, may mga bagong nakakakilabot na pangyayari pa ring lumilitaw. Noong 1,618, nagsimula ang 30 taong digmaan na nagdulot ng milyon-milyong namatay sa gitnang Europa. Sa ibang lugar, umabot ng 50% ng populasyon ang nalipol dahil sa karahasan ng mga sekta. Minsan, parang natural na daan ng tao ang digmaan at pagpatay. Ayaw mong maging bahagi niyan, kaya ang matino mong ginawa ay umalis ka na lang doon. Sa ikat ng pagkakataon, baka suwertihin na. 1,618 swertehan mga lang sa susunod. Heto ang opinyon ng The Infographic Show. Ang unang bigmaang pandigdig ay hindi masayang panahon. Sa totoo lang, parang hindi ganun kabigat kung ikukumpara sa walang humpay na lagim ng ikalawang digmaang pandigdig, pero ang takot nung unang digmaang pandigdig ay hindi mo maiisip. Ang labanan sa Trinsera ay nagdulot ng sugat sa isang henerasyon. 15 hanggang 22 milyong katao ang namatay at 23 milyong sundalo ang nasugatan.
May mga namatay sa putikan ng no man's land, nabaliw, kinain ng daga, pinagbabaril ng machine gun at napunit ang kanilang mga baga mula sa loob dahil sa chemical na digmaan. Ang labanan sa Trinsera ay hindi lang basta labanan, isa itong impyerno sa lupa. Kahit gaano pa yon kasama, dulot lang ito ng pagtatalo ng pamilyang Maharlika sa Europa. Lalong lalala ito. Tinawag nila itong lilang kamatayan, ang bagong virus na kumalat sa mundo na parang karit ng kamatayan. Mas nakakahawa ito at nakamamatay sa nakakatakot na antas kumpara sa anumang naranasan noon ng sangkatauhan. Isa ito sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan. Huwag mag-alala, marami pang darating. Pinatay nito ang higit 50 milyong tao sa mundo at nagawa iyon sa loob lang ng isang katlo ng panahong umiiral na ang COVID-19 nang isinusulat ang bidyong ito. Mas mabilis magkasakit at mamatay ang tao kaysa maagapan. May bangkay sa kalsada dahil hindi agad may libing o masunog. Dahil magulo ang mundo, wala nang pag-asang magkaroon ng magkakaugnay na tugon. Ang medisina noon, mahigit 100 taon na ang nakalipas, ay iba na sa ngayon. Kadalasan hindi alam ng mga doktor kung ano ang sanhi ng pagkamatay ng kanilang mga pasyente. Sa Estados Unidos lamang, pumatay ang Spanish flu ng 675,000 katao mula sa populasyon na 105 milyon. Napakasama ng antas ng pagkamatay, kaya tuluyang naapektuhan ang life expectancy curve, bumaba na nakakagulat na 12 taon ang inaasahang haba ng buhay. Maraming nakaramdam na parang katapusan ng mundo noon. Alam mo ba kung bakit tinawag na Spanish flu? Kahit hindi sa Spain ito nagsimula. Dahil neutral ang Spain noong unang digmaang pandaigdig, malayang naibalita ito ng media roon habang mahigpit na sinensura ang balita sa mga kasaling bansa sa digmaan. Nakita ng mga tao ang balita mula Spain, kaya inisip nilang doon ito nagsimula at yon ang naging tawag. Hindi katulad ng iba na napupuno ng likido ang baga, para kang inihagi sa malupit na kailaliman ng space-time, bumubulusok na parang rocket sa cosmic washing machine. Nagkakagulo ang mga siglo sa paligid mo, umaasang hindi lang masama ang kasaysayan. 1,348. Ibinagsak ka sa gitna ng kalye sa medieval na Bavaria. Nakahandusay ang mga patay, maitim ang balat at may tumutulong bukol. May mga lalaking nagdadala ng kariton, binubunto ng bangkay at hinihila sa libingan para sunugin. Makapal ang usok at amoy ng kamatayan sa hangin. Maligayang pagdating sa panahong pwede sanang wakasan ng sangkatauhan gaya ng pagkakakilala natin dito, ang Black Plague, ang pinakanakamamatay na pandemya sa kasaysayan na kumitil ng 75 hanggang 200 milyong tao. Hindi kakayanin ng Europa mawala ng maraming buhay, pero nangyari pa rin. Sa pagitan ng 1,346 at 1,353 hanggang 60% ng Europa ang nalipol at hindi ito mabilis o walang sakit. Ang bubonic plague ay napakakarumaldumal. Ang tinatawag na mga doktor noon, wala talagang silbi. Nakakatawa, hindi mo makikita ang mga taong iyon na nakasuot ng nakakatakot na maskarang parang ibon na may balabal na naglalakad-lakad. At may dahilan kung bakit. Lumabas lang sila mga pagsiklab ng salot sa ika-17 siglo sa orihinal na paglitaw ng Black Death, malamang hindi man lang naisip ng mga manggagamot na magsuot ng maskara. Sa totoo, hindi pa ito ang unang paglitaw ng Black Death. Malalaman natin yan mamaya. Ayaw mo nang manatili sa isa sa pinakakadiring panahon, kaya nagpaplano ka na ng susunod na gagawin. Sana sa susunod, wala nang matinding kamatayan o lagim. Taong 536 ito ang pinakamasamang panahon ayon sa siyensya para ipanganak bilang tao. Pero bakit na ba? Kapansin-pansin agad ang lamig at dilim kahit 2:00 ng hapon kapag nagising ka sa madilim na labas ng Constantinople. Paano naman naging makatuwiran yon? Para kang nasa kalagitnaan ng gabi dito. Sa ganitong mahirap na panahon para sa tao at iba pang nilalang, makapal na ulap ang bumalot sa kalangitan, ginawang parang Silent Hill ang Europa, gitnang silangan at ilang bahagi ng Asya. Ang naging resulta ay kadiliman sa araw at gabi. Inilarawan ni Cassiodorus, politikong Romano, na parang asul ang araw at namangha sila na walang aninong nakikita tuwing tanghali. Para sa mga tao noong panahon na yon, siguradong pakiramdam nila ay parang isang matinding sumpa ang bumalot sa kanila. Hindi lang ito basta lamig dito. Nasa gitna ka ng pinakamalamig na dekada sa loob ng 2,300 taon, isang pambihirang pangyayari sa kasaysayan. Kahit taginit, bumaba ang temperatura ng 1.5 hanggang 25 degrees Celsius. Umabot ang mga lagim mula China, bumagsak ang niebe kahit taginit at natabunan ang pananim hanggang Ireland kung saan naitala ang kakulangan ng tinapay mula 536 hanggang 539. Congrats! Nasa gitna ka ng isa sa pinakamatinding taggutom sa mundo na naranasan ng tao at milyon-milyon ang mamamatay. Pero may iba pa.
Noong 541, dumating ang lubang na kahahawang bubonic plague sa daungang Romano ng Pelusium sa Ehipto, simula ng salot ni Justinian na sumira sa populasyon ng silangang Imperyong Romano. Mga 1/4 hanggang kalahati ng mga mamamayan nito ang namatay at hinila ang imperyo papalapit sa bingit ng kamatayan bilang isang pandaigdigang kapangyarihan. Ikalawa sa pinakamalalalang pandemya sa kasaysayan ang salot ni Justinian na kumitil ng 30 hanggang 50 milyong buhay. Maraming tanong ang lumitaw, lalo na kung ano talaga ang nangyari. Makapal na usok, tagutom, salot, may ginawa bang mga Romano na lubos na ikinagalit ng Diyos? Sa loob ng maraming taon, hindi natin alam ang nangyari. Ang alam lang natin, ang parehong pangyayari ay iniulat ng napakaraming magkakaibang sanggunian nung panahong yon. Kaya imposibleng hindi ito totoo. Noong 2018 natuklasan ng pag-aaral sa mga ice core sa Switzerland ang sagot sa isang malaking misteryo ng kasaysayan. Noong 536 isang napakalaking bulkan ang sumabog sa Iceland, nagbuga ng usok at abo sa buong hilagang hemisphere. Nawala ang araw. Tinawag itong volcanic winter ng 536 at late antique Little Ice Age na dahil sa dagdag pang pagsabog ng bulkan noong mga taong 540 tumagal hanggang 660. Milyon-milyon ang namatay noong mas kaunti pa ang populasyon ng mundo at simula pa lang yon. Kahit nakaligtas ka sa lamig, taggutom, salot at espada ng nababaliw na Byzantine na parang zombie, tiyak na mararanasan mo pa rin ang matinding kahirapan. Hindi pa babangon ang ekonomiya ng Europa hanggang 600 at 40 nang seryosong nagsimula ang pagmimina ng pilak. Pero ayaw mo namang maghintay ng isang siglo. Bumalik ka ng mabilis sa mga dekada, daan-daan at libu-libong taon hanggang sa malamig at niyebeng hilagang Amerika, 13,000 taon mula sa pinagsimulan mo. May nakita kang mga sinaunang Paleo-Amerikano na tumatakbo papunta sa Mastodon, dala ang mga sibat, kaya sumali ka at kumuha ng sibat mula sa nyebe. Interesado ka ba sa pinakamalulupit na parusa sa kasaysayan? Panurin ang pinakamasasamang parusa sa bawat bansa o ito na lang,